ba dati tinanggap niyo naman po? Oo, dati! Nung araw! Pero hindi na ngayon! Simula nung nalaman ko nakadugo mo yung impaktang sumira sa mukha ko at pamilya mo pala ang pumatay sa nanay ko. Give me solutions. Gustong-gusto ko nang makuha si Rachel doon. Kung wala pang masamang ginagawa si Dora sa pamangkin niyo, walang maihahabla. Hindi ako aalis doon hanggat hindi niya napapatawad yung pamilya ko. Asan yung palaban na Rachel? Yung hindi pa martir? Hindi lang para sa akin. Pati na rin sa baby ko. Ngayong wala na si tatay, kailangan kong tumayo bilang padre de pamilya dito. Pwede rin po akong magtrabaho habang nag-aaral. Tama! Pagtrabahuin mo itong asawa mo. Kasi wala namang ginagawa yan dito kundi humilata, bisitin ako buong araw. Ay. Oo, magtrabaho ka. Diyan ka na naman eh. Pero gusto ko kasi matulungan yung family ni June eh. Lalo na si Junior. Ngayon na sobrang nangangailangan siya, tapos hindi ko siya matulungan. Concern lang ba talaga yung nararamdaman mo kay Junior? Or love na yun? Mahal ka na ba ni Rachel kaya ganyan ka umasta, ha? Paramdam ko to eh. Nagwagapo na sa akin yung tao. Yung mga tingin sa akin nalalagkit. Malagkit? Malagkit. Ikaw na. Gusto mo ba talagang makatulong sa gastusin dito sa bahay? Kukumbinsihin niyo na po si Junior na payagan ako magtrabaho? Hindi na kailangan. Tinda mo sa palengke. Mas lalong kailangan kong puntahan si Rachel eh. Kasi baka siya lang pagdiskitahan ni Laura. Ba't may dala kang ganyan? Saan ka pupunta? Eh gusto ko siyang pagtindahin ng isda sa palengke eh. Akong gantihan mo. Pero wag mong idamay dito si Rachel. Gagawin ko ang gusto kong gawin sa pamangkin mo. Pwede, umalis ka na rito? Rachel. Ano ba? Nay Laura, tama na. Ano, kinakampihan mo na naman ba itong impaktang tiya mo? Nay, hindi ho. Huwag na kayong magalit. Aalis na rin po si Tita Ivy. Eh, ba dapat lang? Eh, ano ba ang tingin niya dito sa lugar ko? Pabalik-balik itong babaeng ito. Hindi parke itong pamamahay ko. Kung gusto mong mamasyal, eh siguro kailangan pumunta ka na lang ng Luneta. Pumasok ka na sa loob. Umalis ka na rito, ha? Rachel, utang na loob. Sumama ka na sa akin. Hindi ako matatahimik. Babalik at babalik ako dito. Hanggat nandito ka sa bahay ng Laura na yon. Tita Ivy, kung sasama ako sa inyo, saan niyo po ako ititira? Sa kondo niyo sa Makati? Sa bahay niyo sa Forbes? Sa Dasma? Malalaman at malalaman po yun ni Angkong. At kapag nalaman niya yun, palalayasin niya rin ako. Madadamay pa kayo sa galit niya sa akin. Rachel. Tita, yun po yung ayaw kong mangyari. Masyado kayong mabait sa akin para madami pa kayo sa paghihirap ko. Eh kung papipiliin nga lang po ako ng mami, sana kayo na lang po yung naging mami ko eh. Ma'am, ano nangyari? O ano pa, di muntik na naman kami mag-away ni Laura. Alam mo, napakawalang hiya talaga ng babaeng yun. Naabutan ko si Rachel, magtitinda ng isda sa palengke. Ha? Nakakaloka? Nakakaloka talaga. Nakita mo na kung gaano kasama yung babaeng yan. Sinisimulan na niyang idamay si Rachel sa galit niya sa akin, sa pamilya ko. Ang ibig mong sabihin, nandoon ngayon si Rachel sa palengke, nagtitinda sa bangketa? Napakabait talaga ng batang yun eh. Alam mo ba, nakiusap pa sa akin ha? Ang sabi, hayaan ko na raw siyang magtinda para daw wala ng gulo. Kung ako masusunod, Bibsy, hindi ko siya papayagang gawin yun. Eh ako rin naman, ma'am, hindi rin ako makakapayag. Wala namang masama sa pagtitinda ng isda. Oo. Pero, hindi siya sanay sa ganung buhay. Pero kinakaya niya, ha? Alam mo, laki na nga ng pinagkaiba ni Rachel eh. Simula nung napangasawa niya si Junior. Tsaka alam mo, ngayon ko lang nalaman kung gaano kalaki yung concern niya sa akin. In fact, alam mo bang sinabi niya sa akin na sana daw ako na lang ang talagang mami niya. Nakakatuwa naman. Pero ma'am, kailan mo ba talaga balak sabihin sa kanya na ikaw ang tunay niyang mami?
Nay, pinagtinda niyo si Rachel ng isda sa palengke? Oh, ano ba naman ngayon? Kailangan ko pang i-deliver itong mga bottled bangus na ito kay Mrs. Ruiz. Gahol na ako sa oras. At saka, isa pa, ngayon lang naman niya gagawin ito, bukas ako naman. Pero Nay, mabigat yung timbang may lamang isda. Buntis yung tao eh. Mamaya ko nang mangyari doon. Ako nga, Luisito, nung ipinagbubuntis kita, 2 banyera ang dinadala ko sa palengke. Wala namang masamang nangyari sa'yo. Ikaw naman kasi masyado mong binibaby yung asawa mong batugan eh. Rachel, Nay? Okay ka lang? Sumakit ba yung tiyan mo? June, don't worry. Hindi naman nagloko si baby eh. Peaceful siya kanina. Bakit naman sasakitan siya niyan? Wala namang ginawa yan sa palengke kundi umupo. Magtinda, manukli. Sasakit langan siya niyan siguro kapag kinain niya ng hilaw yung mga isda na tinitinda niya. Ako sumasakit ang ulo sa inyong dalawa. Lalabas muna ako, magpapahangin ako dito. Nagbili ka na sa pagtitinda. 20 na. Gusto mo ba talaga yung ganito? Araw-araw nagtitinda? June, ako naman yung gustong magtrabaho, di ba? Tsaka magaan lang naman yung trabaho dito eh. Hindi naman yung nakakasama kay baby. Sige, paano ka papasok? Sa hapon. Umaga lang naman to eh. Parang ikaw. Di ba umaga ka lang din naman nagpapakain ng isda dun sa fish farm. Tapos sa gabi, binabalikan mo na lang after school. Yung iniisip ko lang kasi hindi ka naman sanay sa ganitong hirap eh. Sanay na, June. Kaya huwag ka nang mag-alala sa akin. Sige na, baka hinanap ka na ni Mang Baste dun sa fish farm. Sige, kailangan mo to. Ingat ka ha. Ate, isda po. 60 pesos lang po to. 60 pesos po, 1 kilo. Pipili natin, 35 lang siya, 10. 60 pesos po, 1 kilo. Ate, ka na, sa'yo. Ate, mag-liquid ka na, ate. Dalawa pa rin baka mahuli ka. Ano ba? Yamin kayo, bawal kayo magtinda dito. Wala naman sabi sa akin. Hindi ko lang wala naman sabi sa akin eh. Tara na! Tara na! Nay? At parang ang bilis naman yatang nabenta ng mga paninda mo. Saka nasa na yung timba? Bakit ka umiiyak? Ano ba nangyari? Tinatanong kita, ano ba nangyari? Nakuha po kasi ng pulis po yung mga paninda. Ano? Ikaw talaga, tama na ba? Tanga ka eh! Ha? Tama na ba? Buhay namin, minalas na kami! Di ba naman paninda ko? Winala mo! Ma'am, eto na po yung mga books na pinabili niyo para kay Rachel. Ay, ikaw muna ang magbigay sa kanya, ha? At ayoko munang makita tong si Laura. May hirap na. Iwas muna at baka maselan magbuntis itong si Rachel katulad ko. Baka malagay sa panganib yung apo ko eh. Wag na. Sure, ma'am. Ay! Ma'am. Ay, bakit may dugo? Ay, yung baby ko! Tulad ko! Yung baby ko! Ay!
baby ko! Nasaan siya? Tulong! Dadali kita sa sentro. Dadali kita sa sentro. Tayo na, anak. Tayo. Sali ako. Nasaan siya? Emergency po, tulong mo. Anong ginawa niya sa baby ko? Anong ginawa niya sa Hindi kasi nasadya, anak. Hindi ko sinabi. yung baby ko? Oh, Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Hindi mo ba matanggap yan si Rachel? Bahagi na siya ng pamilya natin. Ikaw talaga ang kumakayod para sa babaeng yan. Para nga sa atin yan eh. Tayo na nangyari kay Rachel. Nay! Yung baby ko. Rachel, huwag ka muna babangon. Huwag ka munang bumangon. Safe na po ang baby niyo, Mrs. Don't worry. Thank God. Mister, sa susunod po, alagaan niyo na po yung misis niyo. Kasi maselan po yung pagbubuntis niya at mahina po yung kapit ng bata. Kailangan po natin may iwasan ulit yung mga nangyari kanina. Sige, Dok. Salamat po. Rachel, ano ba talaga nangyari? Diyan si nanay. Ano na naman ginawa ni nanay? Si nanay yung dahilan kung bakit muntik nang malaglag yung baby ko. Junior, sabi ni Gigi kanina, naitulak daw ng nanay niyo si Rachel kanina. Diyos ko. Patawarin niyo po ako. Hindi po ako kriminal. Alam niyo po kung ano nasa damdamin ko. Hindi ko po sinasadya ang nangyari. Nay. Ano po ba dapat gawin ni Rachel? Ginagawa naman niya lahat, di ba? Nay, pinagtinda niyo ng isda si Rachel kahit ayoko. Alam mo yun. Pero sinabi ko sa sarili ko, baka yun yung daan para magkalapit kayo. Pero ang ginawa mo, naiintindihan ko yung galit niyo sa pamilya niya kaya nadadamay siya. Pero na utang na loob, huwag mo naman idamay yung bata. Walang kinalaman yung bata eh. Huwag mo idamay sa paghiganti mo. Julian, maniwala ka sa akin. Hindi ko kagustuhan ang nangyari. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang saktan si Rachel. Nabigla lang ako, anak. Maniwala ka sa akin. Nabigla lang ako, anak. Hindi ko na alam kung ano papaniwalaan ko sa'yo. Paulit-ulit kasi tayo na. Nakakasawa. Junior! Junior!
Baby, huwag kang magagalit sa mami, ha? Pasensya ka na kung hindi kita naprotektahan. Kung hindi kita naingatan. Mahal na mahal ka ng mami. You should know that. At gagawin ko ang lahat para hindi ka mawala sa akin. Gagawin ko lahat para wala na mag-endanger sa buhay mo. Promise, anak. Hindi na yun mangyayari ulit. Iingatan ka na ni Mami. This time, you will be safe. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Ano ba naman ni Rachel? Ano ba nangyayari sa'yo? Angkong, trust me, I'm a very responsible person, just like Tita Ivy. Now, if you could just give me a higher position sa kumpanya natin, I think I could do better. Really? Of course! Well, si Rachel lang naman ang irresponsable sa pamilya natin. Don't compare yourself to her, Iha. She's nothing. Come in. Phoebe, can we talk? Sige po. Hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Narinig ko yung usapan niyo ng papa kanina eh. Phoebe, I know you're a good person. At kaya mo mag-handle ng isang mataas na posisyon sa negosyo natin. Pero wag mo lang i-down si Rachel para lang tumaas ka. Bagsak na ang anak ko, kaya utang na loob. Wag mo na siyang tapakan at tuluyang ibaon pa ilalim. Pwede? Sorry po, tita. Good night. Hindi ko kailangan tapakan si Rachel para bumagsak. Siya na nga ang nagbaon sa sarili niya, no? Rachel, pati naman ako nagagalit sa nagawa ng nanay. Lahat naman ng tao nagkakamali, diba? Kaya sana please, patawarin mo na si nanay. Jun, kung ako lang naman, kaya ko namang tiisin eh. Kaya lang kasi ngayon nadamay pati baby ko sa galit ng nanay mo. Siya naman eh. Please, kahit para sa akin. Ako na lang muna yung isipin mo. Patawarin mo si nanay, please. Pwede ko naman siyang patawarin. Pero sisiguraduhin ko na wala na siyang magagawang masama sa baby ko. Ano ibig mong sabihin? Aalis na ako sa inyo, June. Bago pa may mangyaring masama, hindi na ako sa inyo uuwi. Uy, Tol. Candy sa labas. Sino kasama ni Rachel sa loob? Natutulog na. Pinabantayan ko kay Gigi. Oh, tara na. Baka mamaya magising yun, hanapin ka pa. Tara. Hindi naman ako hanapin nun eh. Bakit? Pati kasi sa akin sumama ang loob eh. Pinipilit ko kasing patawarin na si nanay. Wala to layaw eh. Sobrang tigasan ni Rachel ngayon. Wala na, dumating na yung nakakatakutan ko. Yung masagad si Rachel kay nanay. Tol, gusto na nga umalis ng bahay. Di nga. Tol, di ko na alam yung gagawin ko. Nahihirapan ako sa sitwasyon ko eh. Hindi ko alam kung paano ko pagbabatiin yung dalawang yun.
Hindi ko na alam kung paano ko ayusin itong sitwasyon na ito. Ay, Sito, tulungan mo ako. Ano bang gagawin ko? Aling Laura, dito na po si Gigi. Nay. Ay, Aling Laura, si Junior din po pala. Sasabay na lang po sa paglabas ng hospital ni Rachel. Sige. Muna na po. Salamat, Puloy. Salamat po, Kuya. Ingat ka, ha? Sige po. Kamusta na kaya yung baby ni Ate Rachel mo? Tsaka si ate mo, kamusta na kaya? Okay na daw po, sabi ng doktor, Nay. Salamat naman kung ganon. Nay, susundayin po ba natin sila Ate Rachel bukas paglabas ng ospital? Hindi na siguro. Bahala na ang kuya mo. Mag-iintay na lang tayo dito, ha? Pero bakit po? Galit pa ata ang kuya mo at ang Ate Rachel mo sa akin, eh. E di humingi po kayo ng sorry, di ba? Sa tingin mo ba, anak? Patatawarin kaya nila ako? Siyempre, Nay. Mabait kaya yan si Ate Rachel. Mapapatawad ka niya. Lalo naman si Kuya. Loves na loves ka kaya nun. At siyempre, loves ko din ang nanay ko. I love you, Nanay. I love you too. Hoy, Karen! Alam mo na yung nangyari sa manugang ni Laura? Sabi nasa ospital daw. Muntik makunan. Binalita lang din sa akin ni Puloy. Eh, kasi naman niya si Laura. Walang awa sa manugang niya. Alam na, buntis, pinagbibenta pa namang isa sa palengke. Hindi totoo yan. Walang kasalanan si Aling Laura. Si Rachel mismo ang may gustong tumulong at magtinda. Ipagpalagay na, bakit pinagtulakan pa ng mahuli ng pulis sa palengke? Hayaan, dinugutuloy. Ay, nako. Sadyang gusto ni Laura. Palaglag ang bata. Para mailayo niya ang anak nito. Wala nang responsibilidad si Junior, di ba? Ay. Teka muna, matanda ka. Eto na yung pinag-uusapan ninyo, oh. Aling Laura. Hindi totoo yung sinasabi mo. Kayo, ang kapal ng mukha ninyo. Hindi ako kriminal. Aling Laura. Madali lang kayong humusga ng tao. Madali para sa inyong humusga. Pero nandun pa kayo nung nangyari yon. Hay naku, Laura. Alam na ng mga taga rito at pati ng taga-kabilang barangay kung gaano mo pagmalupitan yung manugang mo. Konsensya mo na nga lang hindi nakakaalam, eh. Oo nga, huwag ka nang magmalinis. Ginusto mong duguin siya para makunan, para-paraan. Tumahimik ka dahil hindi mo alam kung ano nangyari! Hindi ako kriminal! Hindi ko sinasadya kung ano nangyari! Baka kayo! Aling Laura. Tama na ho. Karen, maniwala ka sa akin. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto kung ano man ang nangyari sa apo ko. Oo, galit na galit ako kay Rachel. Pero hindi ako galit sa apo ko. Nung naitula ko siya, hindi ko alam na gano'n na mangyayari. Hindi ko ginusto may mangyari sa apo ko. Hindi ko ginusto may mangyari sa apo ko. Mahal na mahal ko ang apo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Tama na, Aling Laura. Aling Laura, tama na ho. Naniniwala ho ako sa inyo. Hindi naman ako masamang tao. Hello? Tita Ivy, sunduin niyo na po ako. Susama na po ako sa inyo. Really? Siyempre, hindi ka na pwedeng magtinda ng isda, ha? Hayaan mo na si nanay gumawa nun. Hindi na talaga ako magtitinda ng isda. At mas lalong hindi ko natutulungan ng nanay mo. Rachel, patawarin mo na si nanay, please. Hindi.
hindi ko siya mapapatawad. Saan si Ivy? Angkong umalis ho siya, pero hindi ko alam kung saan nagpunta. What? Dami ko na masyadong nagawang masama sa inyong mag-ina. Parang hindi ko na mapatawad ang sarili ko sa dami ng nagawa ko. Sasama po tayo, Rachel.